Magandang araw po para sa ating mga minamahal na mga senior citizens na pensyonado sa SSS. Sa araw po na ito ay pag-uusapan natin sino ba dapat ang magpa-AKOP or Annual Confirmations of Pensioners Program. Gawin mo ito para po mapanatili ang inyong pagtanggap ng inyong pensyon, para po hindi maputol at wala pong aberya. At ito po ang kumpletong detalye patungkol po dito. Nang sa gayon, meron kayong kaalaman sa mga nagtatanong po patungkol dito. May dapat bang gawin ang mga pensioners sa SSS? Yes po. Meron pong dapat kayong gawin para hindi po maputol ang inyong pong tinatanggap na pensyon at mapatuloy po ang pagtanggap ninyo ng inyong pong mga benefits galing po sa SSS. Sa araw po na ito, i-explain ko sa inyo ng klaro na sa gayon po hindi na po kayo magtanong-tanong, hindi na po kayo malilito kung ano man yung mga dapat ninyong pagtunang pansin. Let me explain something. Ang AKOP or the Annual Confirmation of Pensioners Program. So ano ba itong AKOP? Ang AKOP po ay reports ng ating mga pensioners sa SSS sa yearly basis para po mapanatili natin ang ating tinatanggap na pensyon sa pwede po nating maging eligible po tayo. So ito po ay according sa Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So ang mga taong ito ang dapat pong magpahakop. A. Mga retirement pensioners residing in the Philippines na may edad 8 years old and above. So nagsisimula po ito noong March 2024. Pangalawa, yung mga retirement pensioners na nag-reside na sa abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. And panghuli, dependent children under guardianship. Take note, ang retirement pensioners na residing in the Philippines na 8 years old and above may required the AKOP program under the certain circumstances na determined upon the notification of SSS. Kahit hindi ka 8 years old and above, as long as may notification si SSS sa'yo na kinakailangan mong magpa-AKOP, is kinakailangan po natin niyang gagawin. Paano po ba ang pensyonado sa SSS mag-comply sa AKOP? Marami pong paraan kung paano po mag-comply sa AKOP. But, una sa lahat, kinakailangan po mag-download ng AKOP form sa appropriate sa inyo pong case. So, ang AKOP form po ay mada-download lamang po yan sa online. At may QR po sa SSS page dahil nag-upload sila every month na may announcement sila na kinakailangan po magpa-AKOP. So una, ang Annual Confirmation of Pensioners for Retirement or Permanent Disability Pensioners. Annual Confirmation of Pensioners for Surviving Legal Spouse Pensioner. Annual Confirmation of Pensioners for Representative Payee of Dependent Minor Incapacitated Child. Please take note na mag-refer po tayo sa Circular 2023-013 dated 21 December 2023 for the revised guidelines on the AKOP program. So ang tanong, ano po ba ang mangyayari kung hindi nyo ito nagawa? So meron po talagang consequences na mangyayari. Kapag hindi po ninyo nagawa ang AKOP sa tamang schedule, ay magresulta po ito sa pagkasuspinde ng inyo pong tinatanggap na pensyon galing sa SSS. It will be automatically suspended 1 month after the month of the birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation sa pensioners after 2 years po sa suspende ng kanyang pagpa-AKOP. Kinakailangan po talagang magpa-AKOP dahil ang purpose po ng AKOP is inaalam ko ang SSS pensioners is still alive or still eligible to get a pension galing po sa SSS. Dahil naibalita po noong nakaraang Disyembre na marami pong mga patay na ng mga SSS pensioners na nakatanggap pa rin ng pensyon. Kaya naman, ina-update po ang data ng SSS
at kinakailangan po nating magpa-akop. Yun lamang po mga qualified na magpa-akop, okay? Yung mga ninonotify ni SSS at yung mga 8 years old and above. Kung ang pensioner ay nasuspindi na ang kanyang pensyon, paano nga ba po ba dapat gawin para po maibalik ang kanyang pensyon? So, ang dapat pong gawin para maibalik po ang inyong pension is kinakailangan po mag-comply. Resumption of pension shall be within 2 months kapag makomply mo na ang inyong pong pension. What I mean, ang inyong pong akop. Kinakailangan ang recalled pension. Yung mga hindi mo natanggap na pension ay kinakailangan po yung maibigay kapag tapos ka na pong mag-comply lahat para sa inyong pong akop. If any and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. Ibibigay naman po yun dahil ang pension na iyon ay hindi sa SSS, kung hindi sa inyo po iyon, mga minamahal kong SSS pensioners. Nasanay nasagutan ko ang katanungan patungkol po sa inyo pong question na sino ba dapat ang magpa-akop sa SSS.